Mga beshi ko na yan. Mapagbigay, mapagpatawad. Ulitin ko, nahuli na nila. Pero hanggang ngayon, sila pa rin. Nag-sorry naman daw kasi. Yan, mga best nating martir sa pag-ibig. Good morning po sa inyo. Ayan, sana pagpalain kayo ng langit araw-araw at sana masarap ang breakfast nyo. Deserve nyo yan. Ha? Kasi mapagbigay at mapagpatawad kayo. Kung kay Sexy Megan yan, ay naku, hindi! Hindi. Pag may kasalanan ka sa akin, pag galit ako sa'yo. Ha? Pinost ko to kahapon, sabi ko, parang habang tumatagal, sumasama ang ugali ko. Nakakaloka. At least, di ba, nare-realize ko. May iba kasi sa atin, hindi nila nare-realize na pangit na talaga yung ugali nila. At least ako, one step ahead ako, nare-realize ko, ay parang pumapangit yung ugali ko. Sabi ko kasi, pag galit ako. Hindi yung galit ako isa sa'yo ngayon, tapos may kipagplastikan ako, tapos bukas okay na tayo. Hindi! Minsan kahit nga nag-sorry sa akin, hindi ko pinapatawad agad-agad. O, pinapatawad ko naman, hindi lang agad-agad. O, yan. So, para sa mga best natin na, alam mo yun, mapagbigay, mapagpatawad. Ay, sige po. Kayo na yon. Kayo na yon. Oo. Ay, nako, talaga na naman. O, magandang umaga sa lahat ng mga bababait. Ngayong Wednesday morning, sana po masarap ang inyong breakfast. Oo. Hindi ko na isasama yung sarili ko kasi hindi naman ako mabait. Charot. Bakit may pag ganun? Ay, magandang umaga si Sexy Mega na po ulit ang inyong kasama. Sa mga best nating nasa biyahe na sa mga oras na to, mag-ingat po kayo at lalong mas mag-ingat din sila sa inyo. Diyos ko, ano ba yan? And of course, kung si Manong Driver naka yes, the best. Good job, Manong Driver. Sana lahat ng pasahero mo ngayong araw ng Wednesday, tama ang pamasaheng ibinabayad sa inyo. Ayan, para sa mga pa-shoutout po natin, sige lang isend sa ating Facebook page, Sexy Megan. Ayan, mas magandang sa FB page ko na ikaw mag-send para mas mabasa ko kaagad. Masin. Hindi ko sinabing masya-shoutout ha, sinabi ko lang mabasa. Sin. Ayan, sige, go, isend nyo na yan. And of course, kung nais masilayan ng kagandahan ni Sexy Megan, na pawang katotohanan lamang naman po, hindi po ako nagsisinungaling. Yesthebest.com.ph ang ating website. You can watch and you can listen live. Taray, diba? Sexy Mega na po ang iyong kasama all the way until 9 a.m. ngayong beautiful Wednesday morning. Para sa pag-uusapan natin ngayong umaga sa topic natin sa ating radio show na walang title. Opo, walang title tong radio show na to. Pero at least may maganda kang DJ. Ang ating topic for today ibibigay ko. Pero ngayon, stay put ka lang muna. Magpagising. Gumalaw-galaw para hindi pupungas-pungas, hindi aantok-antok. Sexy Mega na po ang iyong kasama sa stasyong nakakayang, nakaka-fresh 101.1. Yes! The best. Good morning! Isipon ako ah. Gaano tayo katipid? O ano na naman? Anong irarant ko tungkol saan? Ha? Nakakatawa yung mag-rant ka naman. Minsan nga yung mga pinopost ninyo na tungkol sa pagrereklamo ko sa buhay, hindi ko na nga maalala kung kailan ko sinabi yung mga yun eh. Feeling ko ganun kadami yung reklamo ko sa life na, alam mo yun, it naturally comes out. Hindi ko na naaalala kung kailan ko siya sinabi. Well, again, hindi naman ako nagrereklamo. I just speak facts. I mean, you know, totoo lang lahat ng sinasabi ko. So, hindi yun reklamo, hindi yun rant. Okay? I am just describing, I am stating facts. 'Di ba? Ganon.
irarant ko, wala pa naman akong charot, reklamo na naman. Parang wala pa naman akong nakaka-trigger talaga, no? Wala pa akong triggering experience at the moment, ganon. Maliban na lang, wait lang. Hindi to rant, more on kwento lang to. Ha? So kahapon, habang nagne-Netflix ako, alam nyo naman na, 'di ba si Netflix, ano siya, kumbaga, may ipapakita siyang mga suggestions, 'di ba? May mga suggestions siyang film, mga series na pwede mong panoorin. So kahapon habang browse ako ng pwede kong panoorin, nakita ko 'to. Nakita ko 'yan. Okay? Under the category comedy, nandun yung pelikulang A Man Called Otto. Okay? So, hindi ko alam kung marami na ba sa inyo ang nakapanood ng movie na to. Pero, nagulat lang ako na, Netflix, sure ba kayong comedy tong movie na to? Ha? Samantala nung pinanood ko to, humahagulgol ako. Parang wala pang kalahati of the movie. Humahagulgol ako. Kasi, touching siya. It's about a story of a retired man who recently lost his wife kasi of course old age, may sakit, ganon. And about his life living alone, parang ganon. So grumpy siya, ganyan. Basta, yun yung kwento. So, ang bida ay si Tom Hanks. So, habang pinapanood mo siya, mag-unfold ngayon yung backstory about dun sa bida, si Otto, si Tom Hanks. Umiiyak ako na pinapanood ko to. Tapos, nung nakita ko kahapon, nasa category siya ng comedy ng Netflix. Sabi ko, parang na-feeling ko tuloy, hindi ba valid yung feelings ko na naramdaman ko nung pinapanood ko yun? Kasi bakit nasa comedy siya? Humahagulgul nga ako nung pinapanood ko yun. Is there something wrong with me? Parang ganun. But it's a nice movie. Hindi ko alam kung baka iyakin lang ako or what. Ganon. Pero, ayun. Umiiyak ako. Pinapanood ko yun. It's a nice movie. Hindi ko na masyado kikwento kasi baka ma-spoil, 'di ba? Baka gusto niyo palang panoorin. Well, panoorin niyo guys. It's a nice film. I think it's an adaptation of a foreign movie. Parang ganon. Yun siya. Kasi kahapon naghahanap ako ng mapapanood. Kaya ayun. Yun lang. Chika ko lang. Chika ko lang. Ay, ako. Okay, going back. Gusto niyo ba malaman kung gaano katipid si Sexy Megan? Itong gamit ko ay isang parang stick siya sunscreen. Tingnan nyo. Pinipilit ko pa siyang ubusin because hello, sayang naman yung product. So ngayon ang ginagawa ko, sinusungkit ko siya. Dami pa to sayang naman. O, 'di ba? Sayang tipirin natin. And opo, gumagamit ako ng Kojic soap. At yung Kojic soap ay hinahati ko para hanggang ngayon. Because bakit? Why not? 'Di ba? Ang dali kaya matunaw ng Kojic soap. So, kailangan siyang hatiin.
Bakit naka-close up ka? Yo, charot. Ang lapit sa mukha ko, charot. Ay, ano ba yun? Champion. Champion. Star wax, star wax, wax. Meron. Bibihis ako mamaya. Ha? Dapat alas 8 talaga yon. Alas 8 yung klase ko. Pero, naging considerate sila na, sige, okay lang malate ka. So, technically, sa araw-araw na klase, sa araw-araw na classes na meron ako, araw-araw din akong late. Ganun sila ka-accommodating. Hanggang alas 4 ng hapon yun. 8 a.m. hanggang 4 p.m. So, maghapon siya. Kasi yung mga kasabay namin, mga regular na sundalo. Like, mga sundalo talaga. Kasi, reservist lang naman ako, di ba? Ay, hindi ko pala ilalang yung, hindi ko pala dapat nilalang. You know, reservist ako. So, technically, yeah, nawala yung train of thought. Hindi ko pala pwedeng, yun, hindi ko pala pwedeng sabihin reservist lang. Ayan. Wag nating, ibaba ang effort, ang pagtulong na ginagawa ng mga reservists. Mapa Army, Philippine Navy, or Air Force. Yan. Doon sa mga mag-iisip, yung ginagawa mo ba may bayad ba yon? Wala. Like literal hashtag para sa bayan talaga siya. Wala. Walang bayad. So, kunwari, pag ipapatapon tayo sa West Philippine Sea, mga ganun, walang bayad yon. Pagka nasa, na tayo, nasa era na ng gera, ganon, at napagdesisyonan ng gobyerno na ipatawag lahat ng reservist niya as a reservist na merong active duty training, hindi ka pwedeng humindi. Ganon. Kaya dun sa mga nagtatanong, paano sumali? Isipin nyo munang mabuti kasi 'di ba kapag pag nag-spark yung gera kung saan man, hindi ka pwedeng humindi. Ha? Ide-deploy at ide-deploy. 'Di ba? Ang Ukraine, 'di ba? Ganon ang ginawa. Ang Russia ganon din ang ginawa nila. Tinawag nila yung mga reservists nila because kukulangin yung kukulangin kung sundalo lang nila. Ganun. So, ayun, doon sa mga, mga nagtatanong. Minsan kasi nakakakuha ko ng mga messages na ganun eh. Paano po sumali? Ganun. Paano po maging reservist? Oo, yun, no? So, isipin nyo muna, ha? Bago kayo, isipin nyo muna bago kayo magpalista at bago kayo magsabi na i-recommend ko kayo. Mangyayari talaga siya kasi ibang tao nagtatanong, so pag naggera, papadala kayo doon? Most probably, kapag ka naubos na lahat ng sundalo, ganun. At pag kailangan nila ng extra manpower, syempre, mauuna na yung mga I mean, hindi naman mauuna, pero I mean, alam mo yun,
ipapatawag, mauunang ipatawag yung mga naka-standby na reserve. So, ayun lang. Ang laki naman ng eye bag ko. Ano ba yan? Ang laki ng eye bag ko. Ano ba yan? Hindi na kayang takpan ng concealer. Ha? Tingnan mo naman yan. Oh my God. Look. Oh, di ba? Hindi na kayang takpan ng concealer yung eye bags. Eye bags lang ang lumalaki, ha? Eye bags lang ang lumalaki sa akin. Yung ipon ko, ganun pa din. Ano ba naman yan? Oh, di ba? Ay, nako. Bakit kasi wala nang ano eh, wala nang noontime show si Willie Rebillame eh. Pag ganitong kailangan ko na ng pera, ready na akong sumayaw at umiyak. Magka 5,000 tsaka jacket lang. Ay, nako. Yo, nagmamotor ka ba? Nagmamotor ka? Bakit yung mga nagmomotor, gustong-gusto nilang laging, kunwari, di ba, traffic, ganon. Pag sa stoplight, ganyan. Yung mga nagmomotor, gagawin talaga nila lahat ng makakaya nila para lang nandun sila sa pinakaharap. Yung, alam mo yung pwede namang, minsan may makakasabay ka sa daan, di ba? Stoplight. Yung pwede naman sanang nandyan na lang siya. Diyan na lang siya, tabi ng sasakyan. Pero yung kapag ka meron pang konting awang sa harap mo, pipili talaga silang sumingit, sisingit, hanggang para nandun sila sa pinakaharap. Bakit? Ah, lahat ba ng nagmomotor ganun? Lahat ng nagmomotor ganun. Hindi naman lahat. Oh, okay. Competitive. O yung mga baka laging nagmamadali, ganon. 'Di ba? Laging nagmamadali. Alam mo ba, ang daming gasgas ng sasakyan ko dahil sa mga nagmomotor na ganon. Yung magagasgasan kasi pipilit nilang ilusot yung motor nila sa pagitan ng dalawang sasakyan, 'di ba? Yung talagang they're gonna worm their way through traffic. As in, gaganon, tapos dadaan, gaganon. Kung saan yung may ano, kung saan yung may space na sa tingin nila kakasya sila. Dami kong gasgas ng dahil sa ganun. Diba? Bakit yung mga nagmumotor parang laging nagmamadali? Bakit kayo laging parang nagmamadali? O baka kasi yun ba yung purpose nyo kaya kayo nagmotor para mas mabilis kayong makapunta sa pupuntahan nyo, ganon. Ganon siguro, no? Pero sana kapag ka nagmamadali kayo,
Pag nagmamadali kayo, tapos sisingit-singit kayo, titingnan nyo rin kung talagang kakasya ba. Hindi yung pipilitin nyo, tapos magagasgasan ninyo yung sasakyan na dinadaan-daanan ninyo. 'Di ba? Yun yun eh. Yung mga gas-gas galing sa dun sa mga gilid-gilid, yung mga paraphernalia ninyo, minsan mga ganun yun eh, dun galing yun eh. Yung mga makikita mong scratches pa minsan. Hay, ay mga nagmomotor. Yung mga nagmomotor na laging Alin? Hmm. Isa pa. Talaga ba? Nagbayad ba? Nagbayad? Hmm. Oh. Oo, ganun talaga. Ganun talaga. Marami talagang tanga sa kalsada. Eto pa, yung mga nagmomotor na, bukod dun sa mga nagmomotor na parang laging nagmamadali, mga nagmomotor na talagang sisingit-singit, yung mga nagmomotor na nagka-counterflow. Nagka-counterflow kahit naka-solid white line. Naka-solid white line dun sa yung kalsada. Dami. Dami niyan. Alam mo kung ano ginagawa ko? Hindi ko pinapadaan yun. Pag hindi naman ako nagmamadali, pag hindi ako nagmamadali, tapos, um, kasalubong ko sila, hindi ako umiiwas. Hindi ako umiiwas because linya ko yun eh. So, bakit ako yung iiwas sa'yo? Ikaw nga yung naka-counterflow. Tapos, yung sasakyan ko, hindi naman yung tinted eh. Tinted siya, pero kumupas na. So, wala na akong balak pakabitan, gawing dark yon. And then, yung windshield ko, wala din namang yon. Walang tint. Kasi mahirap mag-drive pag gabi, tas tinted yung windshield. So, wala. So, kapag ganon, meron akong mga kasalubong na motor. At hindi ako umiiwas. Talagang maghihintay ako doon. Mag-eye to eye tayo. Hihintayin ko hanggang makalusot, hanggang makahanap ka ng paraan kung paano ka makaalis dyan sa harap ko. Hindi ako umiiwas. Ang daming ganyan sa may Chino Roses extension. Yung pinakadulo ng Chino Roses na ang karugtong niya ay yung Lawton Avenue Lawton Avenue going to McKinley, BGC. Yon. Sa area na yon. Ha? Maliit? Oo. Parang, technically parang isang lane nga. Hindi naman. Parang dalawang lane. Dalawang lane, pero yung isang lane, nahati pa because may bike lane. Parang ganon. So, ganon siya. So, I purposely drive ng close dun sa linya sa gitna para walang makadaan, walang maka-counterflow. O, diba? Kung di ba naman kasamaan ng ugali yon. Kung masama na ang ugali ko for doing that, di okay. Masama yung ugali ko. Tapos mag-staring contest tayo. Kung nandyan ka sa gitna ko, masasagasaan kita, sige. Hihinto naman ako, hayaan ko, hihintayin ko hanggang makapasok ka dun sa lane. Dun sa lane na traffic. Kasalanan mo naman bakit ka nagka-counterflow. Yung mga ganong hanar. Ay, nako. Feeling ko in the future, siguro give it few more years pa. Baka ang Pilipinas parang
Vietnam na rin. Because si Vietnam, sobrang daming nagmomotor sa kanila. Parang nung huling beses na nagpunta kami doon, nung nagpunta kami, pag makikita mo kung gaano kadami yung nagmomotor sa stoplight. Sa stoplight mo makikita. Kasi parang, yung mga, pag sa stoplight, yung mga nasa harapan, puro motor lahat. Pero hindi siya yung katulad nung sa Pilipinas. Makikita mo na parang, hindi, ganito na lang. Parang feeling mo motorcade siya. Parada ng mga nagmomotor kasi ganun sila kadami. Tapos yung mga four wheels, yung mga sasakyan, konti lang. Parang ganun. Parang isipin mo, hala, motorcade ba to? Bakit parang, ano ba to? Parang motorcycle club? Nagpaparada ba sila? Kasi ganun sila kadami. Ganun. So, feeling ko, Pilipinas, magiging ganun din in the future, lalo na kung, alam mo yon, kung palala pa ng palala ang traffic, mahirap sumakay, maiintindihan mo naman kung bakit pipiliin ng tao mag-purchase na lang ng motor, matutong magmotor para pagpapasok sa opisina, nakamotor na lang, mas mabilis, hindi ka makikipag-agawan sa pila ng UV, ng bus, ng jeep, 'di ba? Motor-motor ka na lang. Kasi na-aksidente na ako before sa motor. Kaya hindi ko na ipinilit. Sabi ko sa sarili ko, baka hindi siya para sa akin. Nakaangkas lang ako noon. O, 'di ba? Yun na nga yung masama doon. Nakaangkas na nga lang ako, maaksidente pa. So, hindi na ako nag-effort. Hindi ko na ginawang goal na matutong magmotor. Total, marunong naman na ako magmaneho. So, okay na yun, 'di ba? So, ayun. Mga ganong hanar. Mga ganong hanar. Diba? Ngayon, parang kapag kunwari magre-renew ka ng ano, 'di ba? Pag magre-renew ka ng lisensya, yung mga restrictions, pagka gusto mo yung lisensya mo, pwede ka mag-drive ng manual matic, tsaka kung gusto mo mag-drive ng motor. 'Di ba parang iba pa siya, hindi mo lang pwedeng sabihin na gusto ko po pwede rin ako mag-drive ng motor. Tama ba? May nagsabi sa akin noon na parang dapat meron kang ano, meron kang training nung marunong kang magmotor keme. Hmm. Yun na nga. Kasi parang una ata sinimulan nila dun sa dapat may certificate ka na nag-driving school ka. Tapos yon, parang yun dun sa ano, dun sa pag gusto mong ang lisensya mo pwede magmaneho ng motor, dapat meron ka nung riding keme, nag-riding school. Riding school? Na-appreciate ko naman yung mga nagtuturo ng ganon, in fairness. Ayun siguro, kung mag enroll ako sa ganon, yung parang tuturuan ka talaga kung paano magmotor, baka, pero, wag na lang. Ha? Meron, di ba? Meron. Yung tuturuan ka. Alam ko si Honda meron. Pero, wag na, okay na ako. Okay na akong nakasasakyan. Hindi ko naman nakakita yung sarili ko na bibili ako ng mga big bike, ganun. Dahil, parang wala naman akong budget to buy, to purchase. No, ang cute sana tingnan, di ba? Ang astig, like, meron kang malaking motor. Pero ayun nga, na-aksidente na kasi ako dati sa ganyan eh. So, wag na. Baka it's not for me. Charot, it's not for me. Yun lang. Ay, nako.
Naantok ako. Ha? Pwede naman. Pwede. Tulog muna ako, no? Naantok ako eh. Pwede ba yon? Charot. Pwede ba yon? Nasa work, natutulog. Antok ako eh. O, di matutulog ako. Wow! May attitude yarn. Uy, nalungkot ako. Nalungkot ako na there are news na magsasara si Food Panda. 'Di ba? Parang it's closing soon kasi declining yung market niya sa Asia in particular. So, syempre, damay sa Pilipinas. Parang, pwede mo namang sabihin na, hindi, okay siya sa Pilipinas, pero baka yung in general, sa ibang bansa, hindi siya okay. Kaya, parang magsasara sila. Parang, ala, yung app, sila, yung food delivery service. Food Panda lang naman ng ano eh. Food Panda in general. Oo, like the Food Panda as the parang yun ang pagkakaintindi ko. Nakakasad lang. Ang cute pa naman ng ano nila, mascot, si Pau Pau. Yun nga, baka dito lang sila malakas, tapos sa ibang bansa hindi. 'Di ba? Parang si Uber. Si Uber ay parang doing well naman siya dito sa Pilipinas. Pero baka kasi, alin? In fairness naman sa delivery fee nila, magkano ba? Mga 50. Mahal lang naman yung delivery fee pag maulan. At saka ang daming businesses na hindi na kailangan na, oh, dapat may rider ako for my restaurant kasi pwede naman ako mag-register lang sa Food Panda. Parang yung ganon, 'di ba? Napaka-convenient. Tapos magsasara sila. Pag magsasara sila, that would mean si Grab na lang ang meron. Parang medyo sila na lang. Wala na sila masyadong kakompetensya. Okay. Cute pa naman ang mascot nila. Ha? Wala pa. From the roommate. Bakit parang nagugutom ako?
ako. Shit. Nagutom ako. I think I need food. I need food. Ang kakainin ko. Papabili na lang ako sa intern. Wait lang. Labas muna ako. Ano ang papabili mo? Siyempre, di yung basic 7-Eleven food. Hotdog, siopaw. Ha? Ano yun? Yung ano. Oo. Triple cheese ba yun? Di ba 4 cheese yun? Sige. Andito ba yung mga intern ko? Ay, mag-isa pa lang si ano. Sige. Gcash mo sa akin? Sige. Pero magsasabi na ako sa intern. Abi ba?